So from the word itself, external, meaning kung ikaw yung system, anything na tumutulak sa'yo, no? Sabi ko kanina, no? If P cross Q pataas, kung babaliktarin mo yan, ito siya, by principle of transmissibility, ilipat ko siya dito, at this point, ibig sabihin yung component niya is along X and Z lang. So ito yung component niya sa Z, sa X, ito yung component niya sa... Hi, I'm Sir Engineer AJ. This is Vector Mechanics for Engineers, Statics, Part 1 of Chapter 3, Equivalent System of Forces. Moment of a force about a point. Let's have Chapter 3, Rigid Bodies, Equivalent System of Forces. Ano bang meron dito? So, for the content of Chapter 3, content ng Chapter 3 natin, ito sila, no? Forces and moments, moment of a force about an axis, couples and forces, force-couple system, and then simplifying system of forces. So basically, yung content nito, hinati natin to into 3, no? So yung first part natin, all about moments about a point, no? Moment about a point. And then susunod na discussion is moment about a line. And then yung pinakalas na part, yung application ng moment, couples, no? So ayan. So for this lecture, yung itatakal muna natin yung first part, the moment about a point, no? So moment about a point. So before we proceed to the application ng moment about a point, kailangan muna natin tingnan kung ano yung mga mathematical tool na magagamit natin to solve for this concept, no? So ano yung mga mathematical tool na magagamit natin dito? Before tayo muna mag-proceed, kung ano yung mga gagamitin natin mga equation, let's define terminologies muna, no? So we have here, if we have a system, sabihin natin yung sasakyan, meron tayong tinatawag na external forces and internal forces. Ano ba yun? So from the word itself, external, meaning kung ikaw yung system, anything na tumutulak sa'yo, no, to stay put para ka mag-stay or to give you motion, yan yung mga forces na tinatawag nating external forces, nasa labas. Now, ano yung difference niya sa internal? Internal, meaning sa sulod. Ano ba yung mga forces inside us? Love. No, joke lang. No, internal forces, ano ba yun? Mga intermolecular forces. No? Covalent bonding. Or anything na nasa loob natin. No? For example, sabihin natin, ako at saka yung eraser, yung ano natin, yung system. No? So, part ng system itong eraser. So, in order for me to hold the eraser, meron dapat akong force na i-exert. No? Since yung system natin is ako at saka yung eraser natin, ayan, yung force, in order for me to hold this eraser, is considered as internal force. No? Kasi part siya ng system. Pero kung yung eraser, tinutulak ako, and then yung system, ako lang, hindi kasali yung eraser natin. So, yung eraser is an external force. No? So, ayan lang, simple lang, no? So, yung system natin that holds together, or forces that holds together our system is considered as internal forces. No? So, yung mga bolts, no, para hindi maghiwa-hiwala yung ano natin, upuan natin, or yung machine natin. No? So, yung force dyan na ginamit ng bolt, yan yung mga internal forces. No? So, kung titingnan pa natin sa mga intermolecular forces, yung mga covalent bonding ng mga particles, no? Internal forces yan. Anything, no? So, now, ano tong principle of transmissibility? So, dito, isa sa pinaka-importante na malaman natin yung principle of transmissibility sa 161. Ano bang meron dito? Anyone familiar sa physics natin? Hindi masyado na-discuss? No? Sa ENS 161 natin, statics, paulit-ulit natin tong magagamit. No? Anong sabi dito? The principle of transmissibility states that the condition of equilibrium or motion of a rigid body remain unchanged. No? Remain unchanged if a force F acting at a given point of a rigid body is replaced by a force F prime of the same magnitude and same direction but acting at different point, provided that the 2 points or the 2 forces have the same line of action. Anong ibig sabihin? No? So sabi doon, sa principle of transmissibility, that if a force daw is applied to our system, no? And then gusto mong ilipat yung force, as long as the same yung line of action, ilipat mo siya, walang mababago sa static equilibrium niya. Or, kung nasa motion pa siya, hindi mababago yung motion.
or anything, anong tawag dito? Condition of equilibrium natin, no? So, for example, ito, mas klaro natin dito. Ito, yung sasakyan, no? Yung sasakyan natin, hinihila mo, no? Hinihila mo. So, ito siya is in motion, no? And then yung force natin, ilipat natin sa likod. With the same magnitude, but yung line of action nakapaloob sa kanya, straight line sila, no? Walang mababago sa motion or yung static condition natin, no? So wala kang mababago, walang effect na mababago as long as yung force, kahit ilipat-lipat mo pa siya saan, as long as nasa line of action, hindi mababago yung statics natin, no? Gamit kayo na siya. Kasi mamaya, marami tayong mga problems na isosolve, no? Na magagamit yung principle of transmissibility. So as long as malipat-lipat mo yung force, as long as nasa line of action, walang mababago. The same pa rin yung answer na makukuha mo, no? So example ito, no? P1, P2, ilagay mo, itong P2, ilipat mo dito, the same, no? Kung the same sila na magnitude, maka-cancel yan. The same. So the same din dito, no? So ayan. Very simple but very important, no? Important na malaman. So ayan, ito na. So yung topic natin for this video is moment about a point, no? So before we proceed sa application, tingnan natin yung mathematical tool na magagamit natin dito. So let's discuss muna vector product. I know parang familiar na kayo dito, di ba? Vector product, anong meron dito? That's the cross product, no? So ano lang, sa iba na hindi walang idea. So vector product, the other term for this one is cross product, no? Cross, bakit cross? No? Yung sa book natin, yung mga naka-bold na mga letters, mga vectors yan, no? Kung hindi naka-bold, lang yan, scalar, no? Scalar. So ayan. So say for example, we have P cross Q. So P cross Q, yung gagawin natin is yung gamit tayo ng right hand natin, no? P cross Q, that is equal to the vector directed pataas, no? So wag kayong gumamit, may ibang mga student ng left-handed, no? Gumagamit sila ng left. Kung P cross Q ka, yung direction ng vector V mo is downward na. So take in mind na dapat right hand talaga yung gagamitin in order to know the direction of the cross product of two vectors, no? So ayan lang. P cross Q, yung direction niya is pataas. Okay? So ayan lang. Ano pang meron dito? So I know familiar na kayo dito, no? So this one here, P cross Q, P is a vector, Q is a vector, and the cross product of two vector is also a vector, no? So kaya siya tinatawag na vector product. The other term of vector product is cross product kasi cross, no? If you want to to get the magnitude, 'di ba, V to, no? It's a vector, no? If you want to get the magnitude of that vector, ano yung gagawin? Yung formula is simply just the magnitude of P times the magnitude of Q times sin theta, no? 'Di ba, we have vector product and dot product, no? For the vector product, we have cross product, and then yung gagamitin mo sin, no? Merong iba na ko-confuse, minsan nagagamit nila yung cross product, nagiging cosine to. So one easy technique lang na parang madali mo maisip mo yung cross is sign of the cross. No? And then V is equal to P Q sin theta. Now we have here relationships, no? Ano yung mga properties na pwede nating ma-apply? So sabi dito, commutative does not apply. Yan yung sabi ko kanina, no? If P cross Q pataas, kung babaliktarin mo yan, Q cross P, going downward na siya. No? So hindi natin ma-apply yung commutative rule, no? Ayan, nabaliktad tayo. Kung babaliktarin mo yan, i-multiply mo dapat by negative para bumaliktad yung direction, no? How about distributive? Distributive, yes, magagamit natin yan. Pwede natin itong ma-distribute, no? So, ayan. And then, associative property, hindi natin itong magagamit, no? Na ito muna yung unahin i-cross product, saka pa i-cross product sa S, and then ito, hindi sila the same, no? Makikita naman natin yan. Say, for example, tingnan natin, no? Itong distributive property, kung okay ba. Direction lang yung titingnan natin. Say, for example, this is Q1. And then, naglagay tayo ng Q2 dito, no? Sabi dito na
unahin muna natin i-plus si Q at saka si Q1 at saka si Q2. Di ba ano yung gagawin natin? Gagawa lang tayo ng parallelogram. And then ito na yung sum nila, no? Resultant. And then i-cross product natin sa P cross the resultant. Pag ganito, di ba yung direction niya papunta doon, no? P cross the resultant, no? How about ito? No, the same ba pa rin yung direction nila? P cross Q1, we know, papunta doon, no? And then P cross Q2, yung Q2 natin, nandun. Hindi pala ma-demonstrate, no? Kasi yung, ano to, P cross Q is papunta downward, no? Kung i-minus natin yan, that is still along this line, no? Along this line, no? How about itong sa, ano, sa associative? Yung associative natin, unahin natin, sabihin natin, PQ at saka meron tayong S dito, no? P cross Q, papunta doon. And then ito siya, i-cross na naman natin sa S. So ano yung direction niya? Papunta doon, S. So somewhere, papunta doon, tama? No? So ayan, papunta doon. How about ito? Unahin daw muna natin si Q at saka si S. So Q cross S, papunta downward, no? And then, ano yun? Ay, hindi pala. Lagi. Papunta doon. And then, P cross, yung resultant nila, ay yung result nito. No? So we have Q cross the result nito is somewhere papunta doon yung ano nila, yung direction. May imagine nyo? Sige lang, basta sa ano lang, sa cross product, the only applicable property is the distributive. Yan lang yung sense dito. No? So associative at sa commutative, rejected na yan. No? So, let's have an example. So, let's compute the vector product V is equal to P cross Q, where the vector P is of magnitude 6 and lies in the ZX plane at an angle 30 with the x-axis, and where the vector Q is of magnitude 4 and lies along the x-axis. No? So, ano daw yung magnitude nito? No? So, ano yung formula ng magnitude? V is just the magnitude of P times the magnitude of Q sine theta. This theta here is the angle in between. No? So, ano yung magnitude ni P? We have 6. Magnitude naman ni Q, we have 4. And then sine, ano yung angle in between nila? We have 30. So, therefore, that vector V is just equal to 12. And then, ano yung niya, direction? No? We have P cross Q. So, going upward. So, we have positive J. No? So, ayan lang. Positive J yung direction. Okay? So, let's proceed. Ito dito. Yung tinitingnan natin kanina, isang vector pa na merong magnitude. Now, tingin tayo sa mga unit vectors. Yung IJK. No? So, yung IJK natin, titingnan mo, these are vectors, no? Na merong 1 unit. 1 unit. No? Paano natin kukunin yung magnitude? Di ba yung magnitude natin is just the magnitude ni I times the magnitude ni J sine theta or the angle in between. Kung titingnan mo dito, the angle in between nila is 90 degrees. Ibig sabihin, sine 90 is 1. So if this one here is 1, the magnitude of I is 1, the magnitude of J is 1, therefore this is equal to 1. So ano kaya to? Anong vector to? That is our vector K. Kung titingnan nyo dito, I cross J is papunta doon. This is our K. No? So the same lang yan. No? Kung J cross K, we have I. Kung K cross I, we have K cross I. K cross I, papuntang J. No? Another way to parang hindi tayo ma-confuse is to write, di ba, yung IJ natin, no, counterclockwise, no? So kung gagawa ka ng IJK dito, lahat ng counterclockwise positive. Lahat ng clockwise we have negative, no? So negative. So ibig sabihin, ano tong application to? I cross J, that is equal to K, positive. Kung babaliktarin mo yan, J cross I, the answer is negative K. No? So follow lang yan. J cross K, positive I. I cross J, positive K.
No? Kung babalik ta rin, K cross J, negative I cross K, negative J. No? So, ayan lang yung convention natin. So, very useful mamaya kung marami na kayong vector na isosolve natin. No? So, we need to know or practice this convention. So, kung isusulat natin yan lahat, ito siya. No? I cross I, 0. Sir, bakit naging 0 yung I cross I? No? Kung titingnan mo naman, yung I, papunta doon. And then yung isang I, papunta doon. Ano yung angle in between nila? 0. So, ano yung sign 0? 0. O, kaya 0 yung I cross I. No? So, a unit vector cross product to itself, 0. No? So, ayan lang. So, since alam na natin yung expansion ng ng vector natin, try natin i-expand, no? 'Di ba? This vector P can be written as Pxi, Pyj, Pzk, the same as with Q. And then ano yung property na pwede natin magamit dito? Distributive property, no? Distributive, so pwede natin tong i-distribute. Pxi times Qxi. We have Pxqx. I times I is 0. Oh, I cross I. 0, di ba? So, 0. So, ito, I cross J. Okay, K. So, we have here Px, Qy, K. How about ito? We have Px, Qz, I cross K. I cross K. We have negative J. Sige. Isa-isa sa nato ni, no? Ito. J cross I, Py, Qx, J cross I, negative K. And then ito, we have 0, and then ito, we have okay, positive I. Positive, we have Py, Qz, positive I yun, no? So, ayan. So, lastly, last. Palitan natin ng We have this one here. Ano to? We have PZQX. PZQX. We have K cross I. K cross I, baliktad. We have negative. Negative, ano yun? K cross, ay, dili day. Ano day? Positive, no? Positive J, sorry. And then, ito siya is PZQ, ano yun? QY. K cross J is negative I. And then lastly, we have, okay, 0. Now, combined like terms, no? So, ito, pwede natin makombine. And then, ito, makombine. Ay, hindi, ay pala yan. Ito. And then, pinaka-last is, and then, ito. No? So, we have, kung i-rearrange lang natin to, no? Unahin natin si I. Nasaan yung I? Ito at saka ito, no? And then partner sa dito at saka dito, then ito at saka dito. We'll have this equation, no? So, ayan lang, na-rearrange ko lang, no? So, therefore, pala, if our vector V, yung component niya na Vx, that is equal to this one, no? This is Vx, this one here is Vy, and this one here is Vz, no? So, pwede tayong diretso na, no? Kung ma-memorize itong formula dito, wag na kayong mag-distributed distributive, no? So, diretso nyo na lang, no? So, i-look at nyo na lang yung pattern, no? Pattern X, Y, Z, Z, Y. Y, Z, X, X, Z, no? So, X, Y, Z, no? And then, nilagay niya yung, ito, nilagay niya sa likod yung X, and then Y, Z, X na, no? Y, Z, X, and then nilagay niya naman to, magiging Z, X, Y, no? And then dito, kabaliktaran niya ng nasa dito. Kung YZ to, this one here is ZY. ZX, XZ, XY, YX. No? Pero parang masyado marami nang i-memorize na, no? Na equation kung mag-memorize pa tayo dito. So, back to this one. No? So, other way nito is using determinants. No? So, i-practice nyo lang to. Lagay nyo lang sa calculator. I-rearrange nyo lang lahat ng PX, PY, PZ, and then QX, QY, QZ. And then, solve, calculator, diretso, lalabas yung answer. No? So, pwede rakod ani sa exam. No? Kasi kapag isolve nyo pa to, baka may ma-miss out na positive or negative. Delikado. No? So, diretso na lang calculator. Okay? Anyway, sa mga board exam, diretso naman calcu, di ba?
Sige, let's proceed. So, yan yung mathematical tool na magagamit natin in solving a moment about a point. So, first, ano ba yung moment? Moment. Anyone who can define moment? Moment? Ha? Pag-turn mo sa isang axis? Oh. So, paano mo yan i-turn? O gamit ang isang force, no? Force na applied. Now, what if yung force ko is applied papunta doon? May moment ba? Wala. So, how about if yung force ko papunta doon? Pag ganito. May moment. Bakit? Kasi meron siyang component dito. So, the only force na magkaka-create ng moment is the force perpendicular to the moment arm. No? So, kung ito yung moment arm mo, itong force mo, perpendicular dapat sila. No? So, ayan lang. So, dito tayo. No? So, let's take a look at this. No? If ito yung system natin, no? And then nag-apply tayo sa system ng force na papunta doon. Okay? And then that force is at a distance r, no? So that force here at a distance from our pivot point would cause what we termed as moment, no? So ayan, iikot yan. So yung direction ng moment natin is somehow perpendicular to the plane where the r and f is contained, no? So, ayan. So, kung i-apply natin yung knowledge natin kanina, r cross f simply just the equal to the moment. And that moment is a vector, no? Going to that direction. Okay? Sige, tingin tayo dito. Mas easier ni siya kapag ano, no? Yung f natin, sabihin natin yung f natin papunta doon. And then yung r natin papunta dito. They are not perpendicular, no? Hindi siya perpendicular. Kailan to mag-create yung f natin ng moment sa r? That is if yung f natin meron siyang component na perpendicular sa r natin, no? So sabihin natin ito yung r natin, no? Yung perpendicular sa kanya is itong axis na to, no? Perpendicular. Kung i-resolve natin to yung f, ayan, wait lang. I-resolve natin yung f sa components na ayan. Ano yung mga components ng f? May papunta doon, and then may papunta dito, no? So we know that ito siya, hindi yan magkaka-create ng moment. Yung magkaka-create lang ito, no? This f dito, no? Sabihin natin that is f perpendicular. Ito siya is f parallel, no? Kasi parallel sila sa r, no? Ito siya f perpendicular. Now, ano yung value ni f perpendicular? F perpendicular. Di ba makikita mo that is opposite, no? Opposite, so we have f sine theta. Tama? Di ba from our physics, ano yung definition ng moment? Moment is just force times distance. No? Force times distance. Now, kung titingnan mo dito, ano pa yung force natin? Force na perpendicular. That is F perpendicular, di ba? That is equal to this one. No? So, isulat natin that is F sine theta. No? Ano naman yung moment arm natin na D? That is our R here. Tama? No? That is our R. So, kung i-rearrange ko to, yung moment ko is equal to R F sine theta. Ayan. Familiar ba kayo sa equation na to? Yung equation natin kanina na P cross Q. Di ba? P, Q, and then the angle in between nila. No? So, simply, yung M natin is just the cross product of R at saka F natin. No? Di ba? Ito yung formula natin kanina sa P cross Q. And P cross Q is just PQ sin theta. So, dyan na papasok yung diniscuss natin kanina. No? Now, other way nito. Other way of looking at the moment. No? Di ba sabi natin kanina, the F should be perpendicular to the moment arm. No? Kung ito yung moment arm natin, ito yung F natin, gumawa pa tayo ng perpendicular na F para makuha natin yung moment. What if yung F ko, the same pa rin, pero yung babaguhin ko yung length ng moment arm, no? So, ayan. Kung ito siya, by principle of transmissibility, ilipat ko siya dito, at this point, wherein yung F ko, bagong F ko, is perpendicular to this distance D,
ayan, kung kukunin ko yung product nila, F times D, that is equal also to this moment. No? As long as yung F natin, perpendicular sa D, makukuha mo yung magnitude ng moment natin. No? So, two ways yung pwede natin gawin. One is, i-resolve natin yung F, na dapat yung F na component natin perpendicular sa R. Or, yung F natin, iusog natin yan in such a way na yung bagong F natin perpendicular na to this distance, D. No? So, two ways yung pag-solve natin sa moment. Klaro? So, yung formula natin dito, na paulit-ulit natin magagamit is, ito lang, no? Ito siya, at saka, yung R, F, sin theta, that is also equal to F times D. No? So, itong dalawa. Klaro? So, ayan. Let's have an application. Sabi problem na i-solve, no? Ito din. Ito muna, no? Yung notation natin, if yung F natin, ito yung pivot point or pivot point natin, no? So, kung nandito yung F, and then, yung rotation niya papunta dun, yung F natin is outward sa blackboard, no? So, kung clockwise yung rotation natin, yung M natin is inside sa blackboard, no? So, yung final answer natin, lagyan lang natin ng pwede lagyan mo ng counterclockwise. Kung counterclockwise, anong ibig sabihin? Counterclockwise, ibig sabihin yung moment is outward or that convention is positive, no? Positive moment. Kung inward, we have negative moment. So, ayan lang, no? Convention lang. So, ito. We have Varignon's theorem. Ano ba to? Varignon's theorem. Sabi dito, napagdaanan nyo ba to sa math or sa physics? Wala. Sige, recall lang natin, no, kung may ma-recall. We have the moment about a given point O of the resultant of several concurrent forces is equal to the sum of the moments of the various forces about the same point O. Ano yung sabi ni Varignon dito? Sabi ni Varignon dito that if we have forces, concurrent forces, ibig sabihin nag-intersect sila at one point, no? Kung kunin mo yung moment nito sa point O, kunin mo, isum up mo sa moment nito sa point O, plus moment nito sa point O, plus moment nito sa point O, that is just equal to the resultant ng mga forces natin, moment niya sa point O. No? Ano yun ulit? We have, kung sabi ni Varignon, yung resultant ng lahat ng forces, yung moment niya about a point is just equal to the sum of the individual moments caused by the individual forces. No? So, two ways yung pag-solve natin. Pwede natin isa-isahin yung moment, pagkuha, and then isum up lahat. Or pwede isum up muna lahat ng forces, makukuha mo yung resultant, and then i-moment mo sa O. The same na yung makukuhang answer. No? So, yan lang, no? Varignon's theorem. So, yung kanina, di ba, may binax ako dito, no? Yung distributive property ng P at saka Q. No? Nakuha natin yung Vx, Vy, Vz. No? So, the same manner din, yung P at saka Q, pinalitan lang natin ng yung R natin at saka F. No? Sige lang. Dito muna tayo. Di ko pala nasabi, no? Yung F natin, vector, can be written as Fxi plus Fyj plus Fzk. Di ba sabi natin that the moment is R cross F? Vector, vector, vector. If this vector is this one, ano naman yung RF natin? Ay yung R vector natin. R vector natin is simply just xi plus yj plus zk. Hindi siya rx, ry, rz. No? xyz. Bakit? Kasi yung R natin ito, ayan, nagsisimula siya sa origin. No? Starting from the origin, papunta doon. So ano yung value niya dito? Di ba yung value niya dito is x2 minus x1. So x2 minus x1, yung x1 natin 0, di ba? So simply, x2 lang yung equal niya. Or lagyan na lang natin x na lang yan. No? So the same as dito. This is y, and ito siya, this is z. So that's why the representation of our moment arm is xi, yj, at saka zk. No? So ayan lang. So ito, pinalitan lang natin, no? And then, pwede tayo mag-determinant. This is for the vector R, this is for the vector F. No? So, ayan lang.
Let's have an example para mas klaro yung application. Klaro ba na may question? Medyo libog pa kapag yung mga theorem pa, no? Pero kung i-apply natin, very easy ran eh, no? We have this one here. A 100-pound vertical force is applied to the end of a lever, which is attached to a shaft at O. So we have here a shaft, no? And then meron daw tayong 100-pound force na directed downward. And then yung pivot point niya is O. Yung moment arm niya is 24. At anong angle? 60. So hinahanap dito the moment of the 100-pound force about O. So ilan yung hinahanap dito? 1, 2, 3, 4, 5. So una muna tayo dito. The moment of a 100-pound force about O. Sige, let's try to solve. Now, ano dapat yung kailangan natin? The F should be perpendicular to R. Or pwede yung R i-perpendicular natin sa F. No? So say for example ito. Kung ito yung R natin, perpendicular ba si F? Hindi. Hindi. So ano yung gagawin natin? Dapat sila mag-perpendicular. So pwede baguhin natin si F or baguhin natin si R. No? So say baguhin natin si R. So anong pwede natin ma-apply? The principle of transmissibility. No? So ano yung sabi sa principle of transmissibility? Pwede natin tong ilipat yung F, walang mababago sa static condition natin as long as nasa line of action, no? So sige, ito ilipat natin somewhere dito, no? Na wherein perpendicular na sila. Ayan, no? So pwede, no? This is our 100 pounds. Perpendicular to, ano yung distance na to? Ano yung distance na to? We have adjacent, diba? So that is just 24 cosine 60. So therefore, the moment is simply just F times D. That is 100 times the D, which is 24 cosine 60. So that is equal to 57.7 pounds. Okay? Klaro? So ayan. So other way to solve this one is, di ba kanina yung binago natin yung moment arm? Now ngayon, yung babaguhin natin yung F. No? Ano yung gagawin natin? I-resolve siya into components. Tama? So pag resolve natin sa component, ito yung F natin. Sabihin natin, ayan, no? May component siya na papunta doon at saka papunta doon. Tama? Okay. Ayan. Now, this component here, magkukos ba siya ng moment? Hindi. So ito lang. So ano yung force natin dito? That is the perpendicular force. Ayan. Ay. Perpendicular force. Ano yan? Kung 60 to, ano to? Okay, that is 30 degrees. So therefore, itong perpendicular na force na to, that is, ano yan? That is opposite. No? So that is F sine 30. Tama? No? So i-multiply lang natin. The moment is equal to this force, which is force times distance pa rin, no? We have F, agay. Ano yung force natin ulit? 100, no? So we have 100 sine 30 times the moment arm, we have 24. That is equal to 57.7 pa rin. No? Klaro? Na-confuse? Okay ra, no? Okay ra? Gaana mong gudong uban. Sige. Ano yung nakuha natin kanina na moment? 57.7, no? Sige. Ano yung tanong sa B? Sabi dito, determine the horizontal force applied at A that creates the same moment about O. The same moment about O. Ano yung hinahanap? Ito daw is, papalitan natin ng horizontal. Ano daw yung value niya if yung moment nila the same sa nakuha natin? No? Ano yung value ng P na ipapalit natin na the same yung moment sa nakuha natin kanina? No? So, paano yan isolve? Dalawang method. Principle of transmissibility or resolving the force. No? So, try natin principle of transmissibility. Saan natin yan iusob? Papunta dito. No? By principle of transmissibility, yung bagong R natin na perpendicular is this length here. Tama? So, ito na yung bagong force P natin. Now, ano yung length na to? If this is 60, this is 30 degrees. So, ano to? We have
cosine, no? So cosine, ibig sabihin we have 24 cosine 30. 24 is the hypotenuse, no? So ayan lang. So force times distance, we have, ano yung formula? M is equal to force times distance. Ano yung moment kanina? 57.7 is equal to, ano yung force? Yan yung hinahanap, force P. Ano yung D? The distance, 24 cosine 30. So we have our P equal to, ay hindi pala, nasayop kong lang to ganiha, yung moment na nasolve natin, that is equal to 1,200. Yung moment, no? 1,200. Sa calculator nyo, yan yung lumabas, 1,200. Ito pala yung moment, 1,200. And then yung P na nakuha natin dito, this is 57.7. No? Sige. Nagkabaliktad. Okay, klaro? Wapod mo nireklamo. No? Sige, klaro pa so far. Okay pa yung application. Now, ano yung tanong sa C? The smallest force applied at A that creates the same moment about O. No? So sa problem 1, yung force natin papunta doon. Sa problem 2, horizontal natin. Now, yung tanong sa C, ano daw yung pinakamaliit na force na i-apply natin sa point A in such a way na the same pa rin yung moment? Paano natin yan isosolve? No? Paano natin yan isosolve? Sige, tingin tayo dito, no? Now, kung maglalagay ka ng ano dito, maglalagay ka ng 100 na pound force dyan, ito siya is i-resolve natin into components, no? Meron siyang component dito, meron siyang component doon. Tama? No? So yung 100 pounds na ano mo na nilagay dito, yung magagamit lang niya na force is ito lang. Ibig sabihin yung force na to nasasayang. No, nasasayang. So ibig sabihin, kung titingnan mo dito, ito sang 100 pounds ko, iusog ko dito, no? Ano yung mangyayari? Lumiliit yung force dito, and then lumalaki dito. No? So, medyo yung 100 force natin, mas nagagamit siya. No? Mas makaka-create siya ng moment. So, kung ito siya, iusog natin dito, na nandito na yung 100 pound, ibig sabihin, lahat ng forces natin nagagamit for the moment. No? So, ibig sabihin, yung pinakamaliit na force na kailangan natin in order to create the same moment is the force that is exerted perpendicularly. No? Ayan lang, di ba? Nakikita nyo naman kapag nandito yung 100 pounds, may ibang forces na nasasayang. No? Kung ilipat natin dito, lumalaki yung force natin that is perpendicular to the moment arm. So, ibig sabihin, yung pinakamaliit na kailangan natin na force para mas magamit talaga natin, mas ma-optimize natin, is the force that is perpendicular to the moment arm. Klaro? O sige, klaro no? Klaro. So sige, if the force is perpendicular, ayan, and that force is P, paano natin yan isosolve? The same pa rin, no? Moment is equal to force times distance. Ano yung P natin? Ay yung F? Yan yung hinahanap. Ano yung M natin? Sabi dito, the same daw, so 1,200. Ano naman yung D natin? Perpendicular naman yan, diretso. So, diretso na, 24, no? So, pila ni? Yung P natin dito, that is equal to 50. 50 pounds. Klaro? Sige. And then sa D. Sa D, ano yung sinasabi sa D dito? Wait lang. This is for C. This, ay, B ba to? B, this is for C. And then let's try solving D. How far from the shaft at 240-pound vertical force must act to create the same moment about O? No? So ngayon, nakakuha tayo ng moment na 1,200, no? Sabi niya dito, yung 240 daw, ilagay natin somewhere dito. But it should be na yung moment ng 240 equal sa yung nakuha nating moment kanina na sa 100 na ano. Saan natin to siya ilalagay? So ano yung distance niya dito? Ano yung x? Saan natin siya ilalagay? No? Di ba? Yung moment natin is equal to force times distance, no? So kung yung moment natin the same, ibig sabihin kung lalakihan ko yung force, liliitan ko si D in order to create the same moment, no? Kung liliitan ko si force, lalakihan ko si D para the same sila ng moment, no? So kanina, yung 100
Nilakihan natin, naging 240. So, ibig sabihin, kung lalakihan natin yung force, liliitan natin si distance. So, kaya, yung distance natin should be maliit sa 24. Mas maliit sa 24. So, paano natin to isosolve? The same pa rin yung gagawin, no? Principle of transmissibility. So, ilipat natin dito. So, this is 240. Ayan, ano naman yung distance na to? Ano yung distance na yan? We have x cosine 60. Klaro? X cosine 60. So, we have, ano yung moment natin? 1,200. The same. Ano yung force natin? 240. No? Ano yung distance? X cosine 60. So, makukuha natin yung x dito. So, x dyan is 10 inches. No? Sige, let's have this example, 3.2. Ay, may question kayo dito? Wala na? Okay. Let's have another example. Easy lang, no? Yung moments. Force times distance lang. Now, how about this one? No? Let's try using IJK. No? IJK. So, a force of 800 newtons acts on a bracket as shown. Determine the moment of the force about B. So, ano yung moment dito about B? No? Di ba sabi ni Varignon, i-apply muna natin yung dalawang techniques yung gagamitin natin dito. One is yung Varignon theorem. No? So, sabi ni Varignon, no? Ito, pwede natin itong i-resolve into components. Tama? No? So, kung kukunin natin, and then i-apply natin yung principle of transmissibility. No? Try natin i-apply. No? So, sa Varignon theorem, pwede natin to i-resolve into component. So, ayan na. Then, using principle of transmissibility, ito siya, pwede nating ilipat dito. Ito na yung bago. No? So, erase natin to. Ito din, pwede kong ilipat dito. So, ito na yung bago. No? So, ayan. Sabi ni Varignon that yung moment natin is just the sum of the individual moments. No? So, ano yung moment natin dito? Perpendicular na yan. Ito din, perpendicular na din to. No? But ano yung magnitude niya dito? This one here is adjacent man. So, that is 800 cosine 60. And the other one here is 800 sine 60. So, force times distance, force times distance. No? So, ito siya. We have, ano yung force? 800 cosine 60. Ano yung distance? 160 mm. No? So, we have 160 mm. No? And then, papunta siya doon. No? Papunta siya doon. Ibig sabihin, positive, negative? Negative. So, lagyan natin ng notation. Yung papunta doon, positive. So, anything na mag-counter sa kanya, negative. So, this one here, lagyan natin ng negative. No? How about this one? Positive, negative? Negative din. So, lagyan natin negative. Ano yung force natin? 800 sine 60. Ano yung distance? We have 200 mm. No? So, i-calculate lang natin, the moment at point B is just equal to 203 negative. No? That is Newton dot meter. I-ano na lang natin to, i-meter, no? Kasi naka-meter yung answer. So, we have, ano to? 0.0, pila to? Ay, 1.6 pala. 0.16, no? And then ito is, 2.5? 0.2. So, ayan lang. So, we have an answer. Or pwede nyo tanggalin tong negative, no? And then, palitan nyo ng yan na notation. No? Ibig sabihin, clockwise. Okay? So, ito siya, Varignon plus principle of transmissibility. No? How about IJK? Sir, turuan mo ako ng IJK. Paano yun? No? Erase natin to. So, sa IJK, ano yung kailangan? Yung moment natin is just R cross F. No? So, ayan. So, ano yung R natin? R is from the point of rotation papunta sa F natin. Hindi necessarily na perpendicular sila. No, kasi mag-result naman yan sa
pagka-perpendicular if ano na natin, i-expand natin yan, no? So this is our R. This is our F dyan. So ano ulit yung R? R is just xi plus yj plus zk. So ano yung x natin? It's distance from ganito, no? So ano yan? We have 200. It's negative 200. Kasi negative x-axis. So wag kalimutan, no? Negative, ano yun? 0.2i. Meron ba siyang component sa y? Na. Na. So positive, negative. Positive, positive what? 0.16j. So ayan. And then i-cross natin sa F. Ano ba yung F natin? Ano yung F natin? I-resolve natin ito components din, no? So ano yung component niya doon? Ano yung component niya doon? So ano yung component niya dito? We have 800 cosine 60, dito 800 sine 60. So ayan lang, positive, negative. Positive. So we have 800 cosine 60i plus 800 sine 60j. So, ayan. So, distributive property na tayo. Ayan, ayan. And then, ito dito. No? So, isolve natin yan. Makakakuha tayo ng I cross I, 0. So, ito lang. I cross J, K. Tama? Ito, J cross I. K din, no? Then ito, J cross J, 0. So, ibig sabihin, K plus K. No? So, yung direction ng moment natin is along the K. No? Tama naman, no? It's either inward or outward sa blackboard, no? So this is equal to ano to? Dito pala, no? We have negative 202.6 Newton that meter K. No? So ayan lang. So may tanong kayo dito? Okay na? Sige. Sabtan ra or dili? Easy ra, no? Easy ra. Practice lang yun, practice. Sige. Let's have last example. Last example na lang. Let's have this one. A 30-pound force acts on the end of the 3-foot lever as shown. Determine the moment of the force about O. Very easy. No? Diretso ra. So, anong gagawin dito? Pwede principle of transmissibility or yung i-resolve natin to into components. Sige, so ano yung mas easy? Mas dali kayo i-component, no? So yung component niya na mag-force lang is itong component dito. So ano yung component natin dito? This is 30 cosine of what? Cosine of 70. Ito ba yung angle? No? 70. So, yan lang. Very easy. No? So, yung moment natin dito is force times distance. Ano yung force? 30 cosine 70. Ano yung distance? Okay, 3 feet. So, therefore, yung moment natin dito is simply 30.8 pound that feet. No? May untay nga na lang exam ba? Sige lang. Sige. So, let's have this one. Let's take for example that our origin is located at this point, no? So ito yung x-axis, ito yung y-axis, at ito yung z-axis natin. Ano yung sabi sa problem? Sabi dito, last example na to, no? A rectangular plate is supported by brackets A, B, and by a wire CD. If the tension in the wire is 200 newtons, determine the moment about A of the force exerted by the wire on point C. No? So, anong sabi dito? Meron daw tayong tension na papunta doon. No? Ang hinahanap natin is ano daw yung moment about point A. No? So, dyan tayo magmo-moment. Ibig sabihin, yung vector R natin is from point A papuntang C natin. So, this is our R vector and this is our F vector. No? So, ayan lang. No? So, ano yung R vector natin? Solve natin yung R vector before tayo mag-cross, no? So R vector natin is paano tayo pupunta sa sa point A to C? That is pupunta muna tayo sa x-axis,
and then pupunta tayo sa z-axis. Tama? No? Meron ba siyang component sa y? Meron siyang component sa y, yung r natin? Wala, hindi siya nakatayo, no? Flat lang siya sa ground. Ibig sabihin, yung component niya is along x and z lang. So, ito yung component niya sa z. Sa x. Ito yung component niya sa z natin. So, therefore, yung r vector natin is just equal to, pila na siya? Ano yung x natin? Tingin kayo, ano yung x natin? We have, okay, 300. The same length ito. We have 0.3 meters I. Ano naman yung j? J. Wala. So, ano naman yung K? Positive, no? Positive what? Hiwi, mani ako pag-drawing. Sorry. Ayan, no? And then, pupunta siya doon. We have 0.08 K. No? Kasi 80 mm, no? So, very easy. Now, how about yung F natin? Paano natin si F? Si F natin is papunta doon. Paano natin kukunin si vector F? Sige daw, any idea? Ano yung mga na-discuss natin? Oh, yung gagamitin natin dito, basta kagaya nito ng mga problem, it's easier to solve using IJK. No? Kay, kung saan na mo pag-imagine ng iusog mo to principle of transmissibility din naka 3D. No? Okay lang yung principle of transmissibility kapag sa 2D. No? 2D na malipat-lipat mo ito, complicated na kaayo. No? So sige, IJK tayo. Paano natin makukuha si vector F? Ha? Sir. Parang kato mimba na ko. Decreasing, increasing. Increases. Sige lang. Di ba, meron tayo, kung maalala nyo, we have F times lambda. No? F times lambda. Ano yung lambda natin? We have F times, this lambda is yung point C to D natin. No? Point C to D. So that is vector CD divided by the magnitude CD. Okay? Gets na? O sige, solve natin to. So ano yung F natin? Ano yung magnitude ng F? Given tayo 200. So sulat natin. Yung F natin is 200. Times, ano yung IJK ni CD? No? Again, remember, paano kunin yung IJK ng CD natin? Mag-aaraw-araw ka lang, papuntang C to D. No? Una ka sa X, sunod ka sa Y, then punta ka sa Z. No? So sige. So, point C tayo. Anong sabi kanina? Una ka sa X, so papunta ka sa X. Ayan, X-axis. And then pupunta ka sa Y. Tama? Pupunta ka sa Y. Ayan. And then, pupunta ka sa Z. So, ito yung vector CD natin. So, sa X natin, ano yung value na to? Okay, negative kasi negative x-axis. So, we have negative 0.3i. Ano naman yung Y? Positive 0.24. 0.24j. And then, lastly, negative 0.32K. Okay. Sige, klaro? May na-confuse ba? Ana lang, no? Ana ra. So, square root of negative 0.3 squared plus 0.24 squared plus negative 0.32 squared. Okay? So, isolve natin yan. Yung F, vector F natin, that is equal to, ano lang to, no? 200 times negative 0.3 divided by the denominator. That is our F of X. So, yung F of X natin, that is negative 120i. Yung Fy natin, that is positive 96j. Yung Fz natin, that is negative 128k. So, ayan. So, meron na tayo to. Meron pa tayong force. Masosolve na hindi. Masosolve na natin yan. So, we have, yung moment natin is just R cross F. So, ano yung R natin? 0.3i plus 0.08k cross negative 120i plus 96j minus 128k.
No? And then, distributive lang natin. No? Kung ayaw nyo i-distributive, i-calculator nyo na lang. No? So, this is equal to negative 7.68 I plus 28.8 J plus 28.8 K. So, ayan lang. Ipapakita pa yung distribution. Okay na, no? Klaro na? O, pwede i-calculate diretso. No? Huwag nyo nang i-distributive to kasi sa negative positive, baka ma-short din yung time. Sa matrix, try nyo. Di ako masyado familiar sa mga calculator nyo.